Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga sa hindi umano sa mundo ng social media. Tila sa wakas, bistado nga itong si Robles at Kuting ng Norte, Lisa Smugs at Tambaloslos sa kanilang panloloko sa taong bayan. Ngayon nga ay himas rehas ang aabutin ng mga ito dahil nagsama-sama na naman ang matitinong mga opisyalis para kalkalin ang nangyari di umano sa loto na ito na naging scam nga. Dito natin makikita mga kaibigan na ngayon nga ay talagang pinapanalo nila ang mga kamag-anak nila at pinapataya lamang at pinapataas ang mga pot money para mainganyo ang ating mga kababayang Pinoy na hindi naman sila nananalo kailanman. Dito nga natin makikita na sunod-sunod ang nanalo dahil nga naging scam na ang tinatawag na loto na ito dahil kay Tambaloslos at Romualdez at Robles na ito. Ngayon nga ay hindi na sila tinatantanan ng mga batikang mga lawyer at mga abogado para maparusahan sila at mapunta sila sa rehas. Dito natin makikita mga kaibigan na talagang pinagloloko na ang taong bayan sa ginagawa ng mga pulpolitiko na ito. Kaya naman ngayong administrasyon na ito, hanggat hindi tumitino at hindi umaaksyon itong si Kuting ng Norte, ay hindi nga magbabago ang bansang Pilipinas dahil sa kanilang ganib at talagang korap na opisyalis ang mga pwesto at linuklok sa matataas na posisyon. Wal mga kaibigan, ipakita nga natin ang suporta para sa pagbabago ng bansang Pilipinas sa totoo lamang. Panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. I think the figures will show that. For you to say it's baseless. Mr. Chairman. Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? The one who asked for an opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi. Hey, where are we, Mr. Chairman? Are we on the... Kailangan ko yung pangalan, identity, nung nanalo. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Ayan po, no, Robles, no. Ang problema kasi diyan, guys, ito po opinion ko lang mga kaibigan, no. Mahirap kasi, yan ang mahirap pag nag-appoint ka na meron na pong latak mga kaibigan, no. Meron na pong experience, no, meron na pong negative experience. Yan ang problema diyan. Nag-appoint ito si Kuting na katulad ni Robles, kung hindi ako nagkakamali, meron po tong malaking kaso dati mga kaibigan. Ang kaso po niya, guys, kung hindi ako nagkakamali, no, basahin lang natin dito, guys, ha. Ito po, basahin natin para maano. Saan ba yun? Ang kaso niya mga kaibigan, 12 million peso graft case. Ayan o, laban sa dating LRTA Chief Mel Robles. Ganyan po ang ganun po ang kanyang kaso, guys. 12 million graft. 12 million peso graft mga kaibigan ang kanyang kaso dati. Kaya nga guys, mahirap po mag-appoint ng katulad po ni Robles mga kaibigan na meron na po siyang experience or negative experience patungkol po sa graft mga kaibigan. Ayan na oh. Ito na po, loto, niloloko tayo. Sir Robles, 2,000 na mga lotto agents, sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay. Pero yung kita sana napupunta sa kanila, napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000, ito na nga yung online.
Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show Who that... are you to say it's baseless? Mr. Chairman. Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So meron kayong 2,000 na ninyo. It is not... Let's Mr. wait a minute. Chairman, Pinatayin yung negosyo. if I may, Wait a Mr. minute. Chairman. Let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatry yung negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako awarded... under your watch. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded. 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. It was already on the But you were implementation the one stage, who Mr. asked for an Chairman. opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi. Hey, where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung pula. Mr. Robles, dalawa ditong issue eh. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang 2,000 mga lotto agents. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President, and yet you did not. Attorney Francis De Valle, kanina pa kayo nagbabasa nung binigyan namin kayo ng kopya. What's your opinion on that letter? Oh yeah. Anyway, nabuksan na rin lang yan. Meron pong nanalong isang tao sa 600, I think this the other day, 680 something million. Okay. Ang tanong ko po, yan ba sa online nanalo o yung sa betting station? Over the counter po yan, yung sa traditional betting station. Over the No. This is yung una, yung 640. Kayo naman. Relax lang. Kagabi yung iloto. Hindi, sa Iloto ba ito yung sa 600 something million? Relax na. Easy. You will get there. We'll Hindi, get sa Iloto ba ito o yung sa Lotto Agent Station? Last night po, Mr. Chair, it was 698 million ang pinatinamaan po. Kaya nga po, yung tumama na yon, saan po siya bumili ng ticket? Sa iloto po. Sa Iloto. Good. Now, sa executive session, I need to know kung sino yung nanalo. Kasi nga po, merong mga balita nakarating sa amin na katropa nyo na po yung nanalo. Totoo yan. Kaya ako na-brought up yan kasi inopen up ni Senator Coco yung tungkol sa mga pagpanalo-panalo na yan. So, mamaya mag-executive session tayo para masiguro na talagang hindi po katropa ninyo. Kasi yun po yung kumakalat na balita ngayon na hindi ko pinakinggan. Remember, hindi ko tinalakay yan until sa dumating si Senator Coco. So, kailangan ko yung pangalan, identity nung nanalo. Especially sa Iloto pala siya nanalo. Kasi meron pong balita, 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Tumatango si Ma'am Javier. Pero yan po ay, siyempre yan po yung sabi-sabi nila. Para maalis yung sabi-sabi na yan, mamaya po sa executive session, gusto ko malaman yung identity ng taong yan para makagawa kami ng mga research. Kung kinakailan mag-hire ako ng private detective para masiguro na hindi connected sa tropa ninyo itong nanalo. Kapag halimbawa, after mag-hire ako ng private detective at na-trace na talagang, lumitaw na talagang hindi galing sa inyo, then sasabihin ko rito na yung ay chismis lamang, walang katotohanan. Pero pag lumitaw sa ginawang investigasyon, I might even use the NBI, DICT, private detectives, CIDG, lahat ng mga agencies ng gobyerno para gumawa ng cross-checking, LTO, PSA, kung connected ba o hindi, or SEC, connected ba o hindi sa mga kasamahan nyo dyan sa PCSO, itong nanalo. So mamaya sa executive session, Senator Coco. Maganda po itong bill ninyo, Mr. Chairman, na na-file ninyo. Well, at any rate, Mr. Chairman, ilan na ba itong lotto games na authorized by the PCSO?
We have the big ones. The big ones. We have The jackpot games we are have the- 5, Mr. Chair. Five. We have the 642, the 645, the 649, 655, and then the 658. Over the Christmas period, we increased the jackpots of all these 5. Yes or no? Yes, Mr. Okay. Chairman. For the 642 and the 645, 100 million. For the 649, 655, and 658, 500 million. One time. The plan was to do it one time. May I know the legal basis? We are allowed to, we have a prize fund, Your Honor, prize fund reserve, and we are allowed to use this to spur the sales para magawin natin exciting and inviting yung game. For each game, fix na yung kanyang minimum jackpot eh. For every new draw, kung tinamaan yung jackpot, a new draw, balik siya sa minimum jackpot. So, that must have been fixed by mathematics. The probability of hitting 642 is 1 in 9 million. Basta, okay, and then that's why it deserves a certain jackpot. So when you made the jackpot all of a sudden 100 million, but the odds did not change, are you allowed by law to do that? The board is allowed, Your Chair, Mr. Chairman. That's why we have the prize fund reserve. It's precisely for this purpose. How is it stated in the law? We have a prize fund reserve for the purpose of Make it, it's just the discretion of the board to add to the jackpot. add into the jackpot, yeah. And then the decision was it was one time, just to do it one time over that Christmas period of 2023. Actually, ideally, Mr. Chair, it should be over the whole period of the year. Kasi every time may mananalo ka, you give in prize fund reserve. Kasi minsan talaga, this is jackpot driven, Your Honor. People bet because of the jackpot. So kung mababa ho, medyo matamlay po, that is the time when you pump in the prize fund reserve. What is the tenor of the board resolution that you will enhance the jackpot one time or One time po, yung ginawa namin for December so for one time. Because, Mr. Chair, at the end of the year, that will become dividend and will be reverted back anyway to the Bureau of the Treasury as dividend. So, might as well, we have decided to make the games more exciting. yeah, if you want to repeat this, you need to pass another resolution. Yes, Your Honor, we have to go back to the board. Basta klaro yan, okay. And then for the information of the public, yung mga increased jackpots po natin na 100, 100, 500, 500, 500, so a total of 1.7 billion pesos, tinamaan na po lahat. Yes, Your Honor. Okay, in less than a month. Within a month, Your Honor. Yes, within a month. Opo. Within a month lang, Okay, mga so kaibigan. Grabe, 1.7 billion guys. Tinamaan ka agad within a month. Isipin nyo, ganun kalaking pera mga kaibigan. So, sino niloloko nila? So, kung para pa lang namimili sila guys kung sinong pinapanalo nila, parang ganun yung nangyari. So, alam na natin guys na talagang kanukuhan talaga mga kaibigan. Hindi po ito yung parang may chance ka talagang manalo or may pag-asa po tayong manalo. 'Di ba? Kasi biro mo, sa isang buwan lang mga kaibigan, ang daming nanalo, 1.7 billion. Ibang klase, 'di ba? we're stating facts, Mr. Chairman. Facts lang ito. Yun nga, Senator Coco, nakakapagtaka nga. Marami nagtataka, syempre, especially yung mga mananaya na ang bilis na manalo ngayon sa PCSO, especially na the fact na hindi naman pwedeng sabihin kung sino yung mga nanalo, pwede naman nila itago. Plus, pagdating po dun sa online, sila naman may control ng computer system na yan. So, madali na nilang i-hocus-pocus. Yun po yung sinasabing hinaing ng marami mga mananaya. Okay, so I think the PCSO is at liberty to reveal to us na
yung in-increase na po yung mga jackpots, in all those games, available na yung online betting. Yes, Your Honor. Kaya, meaning to say, when si 642, all of, ang minimum niyan, and what's the usual minimum ni 642? Or maximum jackpot pala? 5.9. Minimum ba? 5.9 po. Check, Mr. Chair. Bakit nalanganin? Hindi, yung published... Singit lang. Yes. Okay. Yung sabi niyo this December, tinamaan yung 642, 649, 645, 655. Are these all from Iloto? Hindi po, last night lang po yung iloto. Ilan po yung tumama sa Iloto out of this 1, 2, Isa lang po yung kagabi lang po. kagabi lang? Okay. What game? What game yun? Yung kagabi? 6:55. 655. 600 million kasi yun, Senator Coco. Quick na lang, Senator Coco. Okay. Etong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor editing, pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, ibig sabihin, so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify po yung damit. For example, kung at that day, yung mga kapitbahay po uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Your Honor, it's, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity, Your Honor. So, at least inamin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. So, inamin nyo, edited ito. We're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity na itong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure na lahat talaga po tao. on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? On executive session? Yes, Mr. Chairman, we will, let's make it a strictly executive session. Yes. Na, given on the part of the Senate, limitado yung mag-attend at saka identified natin. And then, of course, kami, liability na namin yung kami pang source ng leakage. So. Like I said, Mr. Robles, kasi nga po, may clamor na malaman yung katotohanan. Kasi marami sa mga mananayan nagsasabi, yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing na sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing na sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Para maalis na po yung haka-haka na yan, gusto po namin makita kung talagang totoong tao yon. And then gagawa nga ako ng cross-checking. Sinabi ko na kanina, I'm gonna use the NBI, the ICT, if I have to hire a private detective, para magkaroon ng cross-checking kung yun ba ay related sa inyo. Hindi. Pag lumitaw na hindi, sabihin ko rito na hindi related talagang legit winner yan. You agree, sir? Very good. Okay, Senator Coco, meron kayong gustong idagdag. Siguro, bumalik tayo ngayon doon sa komisyon na 14% na sinasabi in the first place, bawal yung komisyon. Now, sabi nyo, hindi namang naglagay kayo ng cap na 14% dahil kailangan magkaroon nga ng cap. Dapat, hindi nyo kinonsider that as commission. Very explicit po kasi na bawal ang komisyon. Na ang sinasabi nyo, hindi po komisyon kasi nga po, yun ay para i-recover yung mga gastos, etc. Pero sa contract po, sir, lumilitaw po na yun ay payment as commission. Yung 10 million
ito po, payment of sa 13. Sa number 13 po, payment of commission. A 14% commission shall be paid to the agent based on the generated daily sales. Oh, you entered into a contract stating na magkakaroon ng payment of commission na 14% doon sa testing na sinasabi naman po ng OGCC hindi dapat. During the testing period, there's no such thing as commissions that must be given, that should be given. Sinabi po ng OGCC na no can do para sa commission, wala dapat commission pag-uusapan during the testing period. And yet, dito po sa kontrata, sinabi ninyo na magbabayad kayo ng 14% ng PCSO commission sa Pacific Online. So again, that's a violation of the law. And this is tantamount to graft and corruption, sir. I don't know, maaaring hindi po kayo makakasuhan dito. Maaaring mga kasamahan po ninyo pwede makasuhan dito ng graft and corruption. Kung sino man po pumirma dito, sino man pong nag-instigate nitong kontratang ito. Graft and corruption po, maliwanag pa sikat ng araw. Ito po kontratang to. Dami pong butas. Mr. Chairman, if I may, Yes, sir. I think the guidance is for us to have a reasonable cost. So we will have to determine din talaga yung reasonableness ng cost nila. But as I've said, we're putting a cap on that. I understand, sir. I understand. Sana po, hindi nyo po sinabi dito sa contract, payment of commission. Sana nilagay nyo, payment of recovery. There's a big difference between payment of recovery and payment of commission. Yung payment of recovery, hindi po bawal yun. Trust me, hindi po bawal. Pero yung payment of commission, bawal po yun. That's tantamount to graft and corruption. Ito po sa very clear, oh. Number 13, payment of commission. Na bawal dapat. During test run, there's no such thing as commission being paid. Naku, may makakasuhan na naman mga kaibigan ng graft and corruption. May madadagdag na naman. Nako. Ayan po mga kaibigan, si Senator Tulfo. Nagiinit na po ang ulo mga kaibigan. Na-high blood na po. Ayan na. At least guys, at least ngayon nalaman na natin na kung ano ba talagang nangyayari dyan sa loto, sa PCSO na yan. So, kayo nang bahala guys kung tataya pa ba kayo o hindi. Kasi ito, klarong-klaro na po guys. Talagang lokohan na. Dito mo, 30 million ang 30 million po investment para manalo ka ng jackpot. So, ang nananalo ng loto guys, kung sino lang yung may makakapag-invest ng 30 million o sino ba yung makakapag-invest ng 30 million, di ba sila lang din? O ngayon, kumpirmado po natin guys, kumpirmado pong peke, yung lotto winner, kumpirmado po, peke yon at tropa po iyon guys, tropa ha. Tropa po ni Mel Robles. Tropa. Katropa pips. Siyempre guys, sino ba mananalo dyan? Kundi sila lang, umiikot-ikot lang po yung pera dyan. Kasi hindi naman pwedeng meron talagang nananalo dyan eh. Kasi kung meron talagang totoong nanalo dyan, bakit kailangan mo pang i-edit? Dapat hindi mo na lang i-edit. Ang gagawin mo na lang, kung talagang iiwas ka po sa mga sa fiasco, wag na lang maglagay ng tao o kaya wag na lang, ilagay mo na lang may nanalo na, ganun na lang. Kasi kung mag-edit ka pa dyan, ibig sabihin gusto mong ipakita sa mga tao na meron talagang nanalo na wala naman. Diba? Kasi madali lang naman gawin yan eh. Kunwari mag-aabot ka ng cheque, tapos sa kabila may tatanggap o gano'n, o di Photoshop, Adobe, o yan. Buo ka nga, diba? In-explain na natin kahapon yan. Ibig sabihin, meron talaga silang intensyon na lokohin ang mga tao. Kasi nga guys, kalahating bilyon, bilyon na nga 1.7 billion po. Nilustay nila. Within a month only mga kaibigan.
Di ba grabe? Ang sobra na po talaga ang corruption dito mga kaibigan sa PCSO na yan. Kaya talagang kahit ako guys, pwede kong sabihin ngayon, no? Kasi aminado naman siya eh. Di ba? Hindi naman tayo fake news kasi aminado naman siya. Nung kahapon guys, nung tinapik natin to, sabi ko sa inyo, yung na ano natin, pag-analyze natin, no? At pinakita ko naman sa inyo yung mga picture, di ba? Pinaliwanag ko naman sa inyo. Sabi ko, medyo nag-aalanganin pa ako guys eh. Pero ngayon talaga inamin na niya. Inamin na po ni Robles mga kaibigan na edited po lahat yun. Ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, meron pong pagtatakip dito. Wala talagang nanalo. So kung sino man yan, kung sino man nakatanggap yung kalating bilyon na yan, or 1 billion na yan, sila lang po. Kaya wag na kayong tumaya. Wala eh, niloloko na lang tayo mga kaibigan eh. So ang gagawin dyan, kailangan makasuhan. Kailangan po seryoso sila dyan, no? Senator Raffy Tulfo, kailangan seryoso kayo dyan. Hindi lang pwedeng sigaw lang kayo ng sigaw sa Senado. Wala naman palang mangyayari, no? Kailangan seryoso sila dyan na meron talagang makakasuhan dyan sa nangyayari ngayon sa loto. Kasi pera ng bayan dyan guys, pera ng tao yan, no? May ang daming umaasa, di ba? Inamin din niya mga kaibigan, para lalong tumaya daw yung mga tao. Inamin din yan, di ba kanina? Ini-enhance nila yung premyo. Kumbaga, pinapataasan nila yung premyo guys para, syempre, ikaw naman, may inganyo ka rin, di ba? Malay mo, tatamaan ka, parang tamaan yung number mo. O, di maging milyonaryo ka. Parang ganun yan eh. Kaya, sinasadya din nilang pinapataas yung pot money. Para yung mga tao, maiinganyo silang tumaya ng tumaya. Yun pala, niloloko na lang pala sila mga kaibigan. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan ang mga korap na opisyales sa ating pamahalaan na kailangan na silang masibak sa pwesto at talagang mag-resign na dahil nga kay Kuting ng Norte na ito. Hanggat hindi nga tumitino ito ay kawawa talaga ang ating bansang Pilipinas sa kanyang kamay. Kaya nga binabalak na ng taong bayan na magkaroon ng People's Power 3. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.